karon sa ato nga pagtuon, pwede ta ka question and answer gyapon, no, sa pagtuon sa ginatawag nga once save always save. So sa ato nga pagsugod, mag-pray ta, check sa atong kagalingon. If necessary na something to confess, i-confess, isugid. Then as in everything, give thanks unto the Lord. Pasalamat sa Ginoo. Pag kumanana, i-God voice out na ako ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo balang Amahan, salamat kay sa mga opportunities, mga higayon, gihatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong wherein we stand firm. Kag dira gid sa teaching ministry ang confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten sa moa. Sa imo we pray as our divine teacher, kay we are just an instrument sa pagpadayag sa mga pulong, kag of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding, not by our own intellect, kay wala jud kami capacity sa pag-grasp sa imong mga pagtulunan. Gani ginadakop tanan, ginapasalamatan sa imong grasya, sa imong pamagi, sa imong ginaampo, pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so nagtuon ta sa once save always save, eternally secured. So ang warning din nga ikaw nga Christian, para lang sa mga Christians, sa tinuod nga Christians, meaning to say nga nagtuo nga si Jesus Christ Dios, nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, na banaw sa katulong adlaw, nagkayab sa langit, kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amay, na ikaw mahimo ka nga Christians, no? A Christian o kon saved tubtob sa walay katapusan. Amo na gatong kita sa ginatawag nga eternal security. Once saved always saved. Ang warning lang nga ikaw nga Christian kung maghimo sang sala, kay save man ka eternally, disiplinahon ka sa Dios, meaning to educate. So sulagi na ako natanaw sa Greek, no, kay imbot pasabot sang discipline is to educate, no, dili siya punishment. So ang natun-an naton primero is in review lang sa atong natun-an agi positional approach, no, o kung sa kahimtang we are in Christ. So mo nang pinaka-importante, we are in Christ. Once nga nag-believe ka kay Jesus Christ, you are now in Christ, no? Mao na nga ang tanan nga mga Christians naa in Christ, wala in Adam. Kay siyempre sang di pa siya saved, naa siya kay Adan. So amo nang i-picture out naton. Meaning to say nga tanan nga yara kay Adan nga mga unbelievers patay siya spiritually, but pasabot nga wala siya relationship sa Dios o kon sa God the Father. So ang tanan nga naa in Christ, mao ni mga believer ni Jesus Christ nga naa in Christ. So mao na nga naa siya relationship sa God the Father as child or children of God. So kaning kay Adan nga all die nga ginatawag nga spiritual death. So magatong kita sa doctrine gyapon nga para sa kamatayon. Pero ga plano ko nga isa pod katunan ang doctrine sang baptism nga sa tubig kag di sa tubig, kag tapos kining ginatawag nga the armor of God. So nagatong kita diri more or less na mga 1 hour, 3 hours, 4, 5 hours sa pagkataon sa ginatawag nga mga doctrines. So in Christ, bisan ka ng 1 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things becomes new. So ang pagka-being in Christ, mao na ang new dinha, dili ang imong batasan. Pwede nga ikaw nga Christian kanang tulibagbag ka, malalison ka, mao na nga ginadisiplina ka sang Dios, no? Nga siling sa una gasigarilyo ka, no, nga karon Christian ka, pwede gyapon ka magsigarilyo, kaya lang disiplinahon ka sang Dios, no? Pero hindi bot sing nga madulay imong kalawasan. You are saved eternally. Once saved, always saved, no? So ang pagkayara kay Jesus Christ, hindi nagid mawala kani siya, no? Hindi nagid mawala, kag hindi na siya pwede magbalik kay Adan. Bisan pa mag-disbelieve siya o kung ginatawag nga unfaithful siya, no, dili na mawala
of of being in Christ. Di na siya madula anak yung ka sa Dios eternally. So kung magpasaway, maghimo sang sala, gindisiplina sa Dios, pero anak gid ka sang Dios, you are in Christ. Now kaning ngitun nato nga logical approach nga sa paggamit jud sang panghuna-huna nga karon kay ginluwas ka sa Dios. Amo ni mga diagram. Now nga save ka because by believing the Lord Jesus Christ. Sa iyang persona nga He is God, kag sa iyang nga work sa cross nga ginbayaran niya ang aton mga sala, tanan naton nga mga sala, all our sins, meaning to say nga the totality of all, wala sang sala naton nga mga personal sins nga wala niya ginbayaran, tanan nga sala naton ginbayaran niya. Amo nga tawag po nga spiritual death. Kag namatay siya sa unod, physical death. Kagamo na nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkayip siya sa langit, kaya sa tuwang kamot sa Diyos nga amay, mao na iyang work sa ibabaw sa cross. Kag siyang persona nga He is God. So magtuon po kita sa ginatawag nga Christology. By believing the Lord Jesus Christ, by faith alone in Christ alone, much more pa, mas labaw pang aluwason niya kita after believing the Lord Jesus Christ sa atong nga dira sa Christian way of life. Much more pa, mas labaw pa after salvation nga luwason niya kita. No? Siyempre diri sa Christian way of life na diri ang faith plus works. Pero sa salvation, works, faith lang gid sa salvation. Pero sa Christian way of life, which is phase 2, kanisya is phase 1, faith plus works. Unsa diri sa salvation, ang object naton is the Lord Jesus Christ, ang object sang aton nga faith. Pero diri sa Christian way of life after salvation, ang object naton is the Word of God. So pagtuon nimo sa mga doctrines na the Word of God, i-work out mo jud na sa imong kinabuhi. Mawala sila sa Philippians nga katergad sumay nga work out your own salvation. Kagbisan sa James nga ipakita sa akon nga ikaw luwas. No, nagapadayag nga ikaw Christian jud, anak sa Dios. Tungod kay ang gina-apply nimo sa imong kinabuhi is the Word of God. Di mao na nga be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So unsay maka-renew sa imong nga mind? It is the Word of God. We have the mind of Christ. No, mao na makaparinyo. Mao na nga sa akon dili applicable ang kanta nga sila nga change my life, oh God. No. Ang Dios dili maga-change sa imong nga life. It is the you nga maka-change sa imong nga life by applying the Word of God, nga magtuon ka sa ginatawag nga Bible doctrine plus faith equals work. So ikaw ang maka-change sa imong life pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, mga kamaturan sa pulong sang Dios. Amo nang basihan nga maga-change sa imong life. Kay gina-justify naton diri nga ang Dios kanang ang Dios jud. So I mean nga wala niya kita ginhimo nga robot, kitagaan niya kitag freedom to believe the Lord Jesus Christ, kag freedom sa Christian way of life sa phase 2 nga magtuon sa pulong sa Dios, kag mauna maga-change sa imong kinabuhi. Okay, so amo nang logistical approach, meaning to say nga nakitay choice kay daghan pud sa mga dira sa mga Christians na sa Bible nga mga tulibag bagyapon ng 1 Corinthians chapter 5, 1 Corinthians chapter 3, mga Christian sila. So mapadayon nato na sa diri sa pagtuon sa pagkita karon kon ano na siya. Okay. So ang logical approach nagapadayag nga ang Christian way of life is the life of thinking, dili sa emotion. Mao na nga siling ni Pablo diri nga be not ignorant, no. Do insulto kayo nga ayaw kong pag-ignorante sa mga pagtulunan bahin sa Dios. Ayaw sa Christian life, ayaw. Wala nga ang ignorance manggod is, o kung ang ignorant is unwillingness to think, ang butsi ganon sina
Hindi gid maguna-una, tamad gid siya maginauna kag lack of understanding. Kay dapat ang Kristiyano nga pagkinabuhi yara gid sa pagtuon kay ang pulong sa Dios amo ang basihan sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Mao nang basihan dira ang foundation naton nga maka-produce kita sang ginatawag nga gold, silver and precious stones nga found kwan kanang building materials nga ginabase ni Pablo nga na kita in the sphere of God the Holy Spirit, walking in the Spirit, dili by the Spirit sa ibang nga translation kundi in the Spirit, kay kana siya is active voice. So meaning to say nga kita nga mga Christians ang mag-act, dili sa passive na just receiving the action of the verb. No, kita jud ang nagagawa. So ang basihan is the word of God. Mo na nga dapat miyara jud sang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay dira na base ang aton nga pamatasan, hindi nga kung anong atong ginahuna-una nga sa aton nga basihan. Biblical base man kita. So dapat dira jud na base. Hindi nga magpabutan jud ko para matawag nila ko nga Christian. No, dili. Kay once nga wala ka sa pagpasakop sa balang nga espiritu in the sphere of God the Holy Spirit, as walk in the sphere of God the Holy Spirit, nga you will not carry out the desire of the flesh, no? Hindi mauna ang basihan ang imo nga panguna-una lang nga magbutan ako. No, dapat ang pagkabutan nimo na base gid sa pulong sang Dios, or else wala kay blessings in time kag rewards in eternity. So sa logical nga mga pamaagi, wala excuses dira. Wala, hindi ka makasiling nga kay mango man ko, elementary lang man ko. No, o di ka tungod kay bright ko, tungod kay professional ko. No, wala excuses dira. No matter what ang imong stand sa imong sa imong status sa imong kinabuhi, kay kana siya iya sa Dios. Ang ato lang mao ang magpositibo, positive sa pagtulunan sa pulong sa Dios. So it requires some thinking jud, kay ang Christian way of life is a life of thinking. Maning nagamit ni Pablo nga tawag nga a fortiori logic. A fortiori logic. Use your own thinking. It requires your thinking sa Christian way of life. Mo na nga, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Dili sa emotional. Truth, knowledge, sanctify them in thy word. Thy word is truth. Kay kung walay truth, wala siya i-apply sa iyang Christian life. Save siya, save. Hangtod sa eternity. Pero sa iyang Christian way of life, wala siya ma-apply. So, babes in Christ gyapon siya. Amo na sila ni Pablo sa kaning sa dito sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Dari lang ta sa chapter 3 verse 1, 1 Corinthians. Okay. And I, siling nga, brethren, kama. So, brethren, botsing anon nga, mga igsuon niya kay Jesus Christ. Mga Christians, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, meaning to say mature Christians. Kanang kumbaga pa mga tinigulang na nga mga istoryanay, but as unto carnal. So kanang carnal sa ibang translation ni siya is flesh, meaning to say kanang babes in Christ pa, no? Kanang Christian nga naghimo nang babes pa ba nga sige nang himog sala, bisan pa masiling ta nga chain sinner siya, no? Ang iyang lifestyle na up always in sinning, even as unto babes in Christ. Babes. Kay sa spirituality kanang mga mature, kung i-compare nimo ang mature nga tao sa bata, hindi yun makasabot ang bata, di sa kaintindi ang bata kaysa mature, no? So di kahambal si Pablo sa mga maturity, mga karne na nga pagkaon,
Kay nagaton kita di sa mga meat type nga pagkaon kag milk type nga pagkaon, mga babes in Christ kag sa ginatawag nga mga mature na nga meat nga pagkaon dira sa kay Jesus Christ. So hindi sila makasugakod or something makaintindi. So ining karnal mao ning insining, hindi pa siya reversionistic. Kay once nga reversionistic na ang mga believers, di na madutlan sa pulong sa Dios. Mo na siling ni Jan nga hindi na madala sa mga ampo-ampo. Kay mamatay na siya sa ginatawag nga sin unto death. Bisan ano kagamay nga sala, kumbaga pa mga chain sinner na naanad na sige pagsala, walay renewing of the mind kundi nag-conform sila sa world, meaning to say kaning system of the world, kay cosmos man na sa Greek is cosmos, no? So magkabala na, hindi na madutlan, pauli na siya, sin unto death, pauli na siya sa langit. So sa Bible na ay gyapon mga Christians din na, remember nga kani siya is 1 Corinthians, so na-address na ni Pablo sa mga Christians. Bisan na sulat na siya 55, somewhere mga 55 AD pagsulat. Gi-address ni Pablo sa mga Christians, no? Nga 1 Corinthians chapter 3 nga naa pa sa ilahang growing stage. In other words nga after believing the Lord Jesus Christ, ang mga ang mga believers, babes pa in Christ. So dapat magtuon kita to maturity. Meaning to say nga magtuon sa ginatawag nga Bible doctrine plus faith equals works. Meaning to say nga makita sa aton ang natun-an imo nga Bible doctrine nga imong ginatuan. Then mag-grow ka sa ginatawag gikan sa babyhood pagkadto sa adolescent stage, no? Bible doctrine gyapon plus faith equals works hangtod sa maturity. Mao na ang normal nga Christian way of life. Sa Christianity mao nang normal. Dili nga magpabili lang nga babes. Kumbaga pa sa tao, edad mo o 40 na, babes kapag pagyapon ang una-una. 50 na yung edad, babes pagyapon ang iyang mentality. Ang iyang mentality of thinking, babes pagyapon. Dapat mag-grow na siya by acquiring sa mga knowledge nga makuha niya sa iyang palibot. Mao na nga sa Christianity, mao na sa atong Biblia, by renewing of your mind, mag-grow kita increase in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Hangtod sa maturity, well, ang Diyos na mag-gauge niya na kung how mature you are na sa pagtuon sa pulong sang Diyos. Kapila ginaton hunaon-naon sa atong nga kinabuhi 24 hours a day or 12 hours a day ang pagtuluan sa pulong sa Dios nga it reminds you always nga mauni ang Christian life ng mga pagtulunan. Okay. So manang logical approach nga ginatawag nga ang Christian life is a life of thinking. Okay. Nga kung ginluwas ka karon sa Dios, mas labaw pa, mas labi pa nga ikaw luwason niya after saving you. Human nga ikaw niya ginluwas, mas labaw pa. Human sa imong kaluwasan nga luwason ka pa niya much more than the most. Nga He will save you. Kay ginluwas ka gani niya in the first place. So after niya na, mas labaw pa nga luwason niya. In other words nga sa ginatawag nga diri Hans approach. Okay, diretso lang ta. Kay magadto ta sa diri sa sunod na pun nga ginatawag nga part sa eternal security. Kaning God's hand approach nga ang Dios ang nagakapot sa aton nga kamot. No, miyari ko diri kuan ba kanang picture ni ani. Ang Dios amo ang nagakapot sa aton mga kamot. Kani ari oh. Okay. So ang Dios amo ang nagakapot sa aton nga kamot. Kani
Bisan buhian mo pa ni, magbuhi ka sa Dios kay amo ni ang God. Amo ning dayu. Bisan buhian mo pa ang imong kamot nga sa hindi pagkapot sa Dios, ang Dios among nagakapot sa imong nga kamot. Nga hindi ka mawala sa iyang mga kamot, hindi ka kabuhi sa iyang mga kamot. Amo nang God's hand approach. Okay. So hindi gid kita makabuhi sa kamot sa Dios bisan pa sa lapad sa iyang kamot. Ginatawag man ni siya nga language of accommodation. In other words nga God's hand approach. Nga sa Dios gina-ascribe sa Dios, ginapaalinton sa Dios ang tawhanon nga pamagi nga wala sa kiniya sang Dios. Amo nang God's hand approach nga sinimla. May kamot gid bala ang Dios? Kung may kamot ang Dios, ano ba kagamay o kung kadako ang kamot sa Dios? Kay ari di karon sa papdayon nga siling ni Solomon nga siling sa Bible nga paano ka makasulod sa templo nga ang langit amo imong pulungkuan tapos ang dapatan sa imong tiil amo ang kalibutan. Hindi kasulod ang Dios sa templo nga paghimon diri sa babaw sa kalibutan. Kag ang Dios is omnipresence. Pero lukop niya ang tanan pero dili siya malukop sang tanan. Kaya He is all powerful sang Dios. So diri sa Dios sa ginatawag nga sa kamot sa Dios nga pamagi makita sa John chapter 10 verse 27 to 28. Bisan man sa Psalms 37 to 24 nga wala gid sang magtotoo nga mawala ang iyang kaluwasan kay ang Dios amo ang may responsibilidad sa pagkapot sa pag-amuma sa imo nga ikaw nga anak sa Dios. Nga bisan diri sa Salmo nga kani siya dili sa Christians nga dili sa mga Christians nga application kay ang Psalms sa Old Testament siya mo. So ang Christianity, remember nga si Pablo ang una nga membro sa spiritual body of Christ. So ang Christianity ara sa mga sinulat ni Pablo, ang Christians. Kasi sila ni Peter mga messianic believer sila. Pero ang principle sa Psalms naagyapon sa Christianity nga ginahambal sa ni Pablo bisan kaning the book of John. No, mga principles ara na sa mga magtotoo nga once nga ikaw is saved, always saved ka. From halin sa kay Adan hangtod sa pinakamaulay nga matawo sa ibabaw sa kalibutan. Halimbawa kaniyo kung tanaw naton sa timeline. Halin sa kay Adan hangtod sa pinakamaulay nga matawo sa ibabaw sa kalibutan. Once nga nagtuo kay Jesus Christ is always saved. Kay kani siya maong eternity past, kani siya maong eternity future. So mo pagdagway halin sa kay Adan kag sino man mataw sa nga katapusan sa dalas man nga mataw sa ibabaw sa kalibutan, once nga nag-believe siya kay Jesus Christ by faith alone in Christ alone, save siya eternally. Okay, kay ang Dios amo ang nagakapot sa iya mo ng God's hands approach, no. Morning Psalms 37:24, though he fall, he shall not be utterly cast down. Dili jud totally nga ma-cast down siya, for the Lord upholdeth him with his hand, no. Well, okay. Morning siling diri nga hindi makapuyo ang Dios sa templo o sa sulod sa templo sa ibabaw sa kalibutan. Thus saith the Lord. Halimbawa kaning Isaiah 66:1, the Lord, the heaven is my throne. Heaven nga kanang third heaven. The third heaven, and the earth is my footstool. Where is the house that you built unto me, and where is the place of my rest? Siyempre hindi sa kasulod, no? Hindi sa ka-rest. Kaning Jeremiah 23:24, kag kaning 1 King 8:27. Ay tanong akong Bible be sa Bible ay 1 Corinthians
Let's see daw. Heaven. Kay naama na diri abi sa First Corinthians daw. See. Ulatan ita kadali. I-check ko naton diri sa Bible 12. So, 2 Corinthians. 2 Corinthians. Okay. 2 Corinthians chapter 12. Verse 3. Okay. Kay sa Bible na ay tatlo ka heavens. Siya 2 Corinthians chapter 12 verse 2 kani verse 2. Okay, sa verse 2 kani sila nga, I knew a man in Christ above 14 years ago 14 years ago, whether in the body I cannot tell, siling ni Pablo, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth, siyempre all-knowing ang Diyos, siyang foreknowledge, such an one caught up to the third heaven. So sa Bible, remember nga ang Bible iyan isang Middle East nga belief, kag particular jud sa Israelites. Dili ni aton ang Bible. Ang unod sang Bible, ang mga historical background dira dito na sa Middle East, no? Meaning nga si Jesus Christ nga atong ginatuan is an Israelite, 100% Israelite. Dili siya Samaritan, 100% Israelite. So caught up to the third heaven. Kaya kita kung magtanaw ta sa langit, masilay lang dito ang langit, kahawaan lang. Pero sa ila specific na nga naay third heaven. So kung sa third heaven, ang throne room of God naa sa third heaven. So kung mao ni ang throne room of God, na mao ni ang second heaven nga ginatawag nga steelers. Kag mao ni ang first nga heaven ginatawag nga atmosphere. Kay ang third heaven mao ang throne room of God. Mao na nga kung magtanaw ka sa mga translation plus ng kanang Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. So ang heaven dira plural na siya. Plural tungod kay kana siya is Shemayim. Ang Hebrew is Shemayim. That is plural tungod sa I am Shemayim. Heavens. Kaya ubang nga translation dira is heaven. Wait, tanang daw 1. Okay. O kani is heaven sa King James. Heaven sa King James. Pero kung makadto ka sa ibang nga translation, halimbawa there is a Nasby. Okay. Genesis 1:1. Kani siya is heavens. Okay. Heavens siya. Pero there is okay. See. Pero there is a King James. Kana siya is heaven. Gina-compare naton diri. Okay. Kanang heaven, Pastor, mao gyapon na sa Genesis 1:1. Heaven nga. Yung dibasa mo na heaven dyan, third heaven. Oo. Mao na Sa siya. Genesis 1:1. Mao na siya sa Genesis 1:1. So, appeal siya para paggawa niya. So kani ang comparison. Sa Genesis 1:1, kani siya is heaven. Sa King James, sa Nas, heavens. Heavens. Heavens siya sa sa King James. Now, which is which? Asa diri ang tinuod. So makita nimo na siya sa original language. Created the heavens. So, Shemayim. Mao ni ang sa Hebrew Shemayim. Tungod sa I am,
kana siya nagaisgot sa sang plurality. Mo na siya kana siya is heavens. Heaven, sky, visible heavens. So, gahisgot siya sang plurality tungod sang word nga simayem. Pero kung siyami, kanang, kung wala siya IM, wala ko katanaw, wala ko kabalaw sa iyang singular. Kung wala siya IM, singular siya. Singular. Pero kung naaman siya IM, nga kung sa English pa, is na siya. So, kana siya is heavens. Nagaisgot siya sa ginatawag nga. So, ang tama, Pastor, heavens. Heavens ang tama. Tama ang interpretation, ang translation sa NASB. Ambot lang sa uban pod nga translation. Translation kay uban sina magod kina transliterate nila. So sa Old Testament, Genesis 1:1. Okay, diri sa NIV heavens gyapon. No, sa NIV heavens. So amo na magtanaw sa Bible nga ma-check siya kung diin ang tama. Kay hindi pwede ang singular mahimong plural o kung ang plural mahimong singular to be specified. No, dili. Okay. So, ang 2 Corinthians chapter 12 verse 2. So, mao na kay ang trono sa Dios mao iyang ginapungkuan kag ang yuta amo ang iyang ginapatungan. No? So, di sa kasulod sa tawag ni kaning sa templo. Now, ang gisulti dira sa John chapter 20 chapter 10 verse 27 to 28 kaning ginatawag nga any man. So paano karon kung masilingta nga si Satan is not any man? Kag ikaw is not any man. Pwede da ikaw makalingkawa sa kamot sa Dios o kung makahalin sa kamot sa Dios nga hindi saved? No. Dili. Kaya nga naman, kay kana siya ang ginatawag nga any man, diri kana siya sa Greek is indefinite pronoun, nga ti. Nga ti. Indefinite. But pasabot nga dili siya definite. Dili siya nga kaning, kana siya nga tao jud maong dili makapalingkawa sa imo sa kamot sa Dios. Paano karon ang iban? Pwede di ay makapalingkawa sa kamot sa Dios o pwede siya makahalin sa kamot sa Dios. Even ikaw, ikaw nga pwede nga maglumpat kay tungod kay dili ka any man. No. But pasabot nga bisan kinsa anyone or anything. Bisan sino dili makapanghiwala sa imo sa kamot sa Dios. Bisan ikaw mismo dayo kag sisitan dili panghiwala o kung makapahalin sa imo sa kamot sa Dios. Tanaw nato na siya sa ikwan kaning diri sa iyang original nga language ang John chapter 10 John chapter 10 sa pag-compare verse 28 katanaw ta diri sa mga comparative nga pagtuon. Okay. New Testament, John chapter 10, verse 28. Kanang tawag nga mga clarification sa pag-prove. Then, kadto ta diri sa kani nga makita din na indefinite siya pronoun. So, no one kaning word nga ti asa na tong ti any man. Okay. Oy. Any. Okay, kani. Let us see. Kaning any. Kanang sa iyang verb. Okay. T. Any man. Tanong-tanong lang sa 28. Asang verb to cease. Any man. Beta nanto daw diri ang any man.
Oh. Amo nang pagtuon. Amen. Oh, asa na to? Amen. 28. Okay, sa verse 28. Amen. Ano no? Dirita sa T. Ano? T. Tapos, 28. Alright. Kani. And I to give them the life, eternal life, and no one, and no. Asa din ang T? No destroy. Alright. T. Uy. Tempa. Oops, dali lang. Nga nag-escucha sang natawag nga indefinite pronoun. Wala ko nabutan din di. Okay. So ang point nila nga not. Walay bisan sino makaagaw sa aton sa kamot sang Dios. Okay, tempa. Dirita. T. Maybe dirita agi sa piyak. John chapter 10. Okay, John chapter 10. Verse 28. Alright, 28. 28. Them out of the hand of me. Be ang tidin here to the age anyone. This nominative masculine indefinite. Okay. So kaning ginapangitan nakon kana siya indefinite pronoun. Kaning word nga T. So indefinite pronoun. Nominative masculine singular bisan ni sino nga sino siya, dili siya. Okay. Makaagaw sa kamot sang Dios. So dili sa makaagaw sa kamot sang Dios. So muning ginatawag na kuan isa kaning interlinear. No. So dira makita kung unsa ang but pasabot sa original language, interlinear. So balik na po ta diri. Alright. Okay. So ulay bisan sino? Di gani kalingkawas si Satan o di gani siya makapa sa judgment sa Dios sa iya nga he is bound to the lake of fire nga gintagna na sa Dios sa Matthew 24 nga gi-prepare na sa Dios ang lake of fire kay na-judge naman si Satan kag 1/3 of the fallen angels. 1/3 of the angels nga ginatawag nga fallen angels. Di na sila kalingkawas. Mao nang unsa man ang nagapasamok sa mga Christians bahin ng 666. Bisan matatakan ka, wala na power nga maka-unsave sa imuha. No, wala. Kakun sa bagay, hindi man ta matatakan kay ngano man, kay bago mo abot ang tribulation, nga ara ang 666, marapture na kita. No, isa na sa kapart sa pagtulunan sa ginatawag nga ambassadorship. Kag sa ginatawag nga the completion of the spiritual body of Christ. No, before sa tribulation, marapture na kita. Mao na atong ginapaabot karon. Kay after sa tribulation, mao nang second coming ni Jesus Christ. Now, kadto ta diri sa ginatawag nga experiential approach. Experiential approach. Makita sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Nagasiling nga, if we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. He abideth faithful, he cannot deny himself. Ang word din nga sa ibang translation is unfaithful. Dili nga believe na to the point nga hindi bisan nga di ka nga mao ni nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. Mao nang salvation. Kani siya mga believers na ni nga ginhambal ni Pablo kay Timothy. Kay tungod sa word nga we, mga believers na sila. So hindi kani sila nag-believe na kay Jesus Christ nga si Jesus Christ is God. Kag siya nga work sa ibabaw sa cross. Nga siya nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkayam sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Nag-believe na sila.
ang word diri nga believe not is unfaithful. In other words nga, if we are unfaithful, yet He abided faithful, He cannot deny Himself. Nga He abided faithful, nga kung unsa to yung gihambal, nga, nga, nga ginasiling dra nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, hindi niya na mabawi nga once nga isa ka tao magtuo kay Jesus Christ, He is faithful, He abided faithful, nga He cannot deny Himself, nga kana nga tao nga nag-believe kay Jesus Christ is saved. Always siya nga saved, nga dili niya na ma-deny. Kay whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kay ang gugma sa Dios dira is unconditional, no? Impersonal. Whosoever, pinakabutan man ka or pinakamalaot nga tao, pinakatulibag ba nga tao sa ibaba sa kalibutan, pinaka-criminal number 1 sa ibaba sa kalibutan, ang Dios nagahigugma sa imo unconditionally, nga whosoever believes kay Jesus Christ, bisan sino, shall not perish. In other words nga, dili siya nga langit nun siya, dili siya makadto sa impyerno, no, shall not perish but have eternal life. Meaning to say nga ginbutangan ka sa Dios sa iya nga life, which is Zoe life. Mauning life sa Dios, Zoe life, which has no beginning kag no ending. Gi-impute niya, gibutang sa mga believers, kag luwas niya na mayara gyapon sa ginatawag nga absolute righteousness. Duwa ang gi-impute sa Dios sa mga believers ni kay Jesus Christ, eternal life kag absolute righteousness. Mao nang life sa Dios. Iyan na sa Dios, God. Kay ang iya sang tao, human, is bios life. So dili siya parehas. Ang ginatag sa Dios aton is, gi-impute is Zoe life, which is eternal life. Okay. Kadto ta sa gibutan na akon diri ang ginatawag nga Greek o kon interlinear sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kadto ta sa 2 Timothy 2:13. Ari. 2 Timothy 2:13. Okay, 2:13. Ang gitan-aw naton dito is faithful. Kaniyo? Faithful. If we are faithless, okay? So, kung tanaw naton isang faithless, sa iyang ginabadbad is indicative mood. Pwede may tabo na kana siya is indicative mood, meaning to say nga the mood of reality. Active voice. Active voice tungod kay pwede nga mag-unfaithful na kita. Present, no? Kanang present time, present tense. No? Active. Meaning to say nga ang believer jud naga-act sa verb. No? Kita jud ang nagahimo. Okay. Now, ang isa sinadra ka meaning niya is kani. Alright. Kani. Ang definition niya is to be unfaithful. Amo nang botya pasapot. Kay ang salvation is by faith alone, in Christ alone. So, in other words nga unfaithful, nga bisan mag-disbelieve ka na after believing the Lord Jesus Christ, mag-refuse ka sa imong faith kay Jesus Christ, still, you are saved. Di mo na siya mabawi. In other words nga, once ka naa ka na kay yara ka na kay Kristo Jesus in Christ, hindi ka na makabalik dito kay Adan in Adam. No way. So, one way lang na ang salvation by believing the Lord Jesus Christ. Dili mo na maando, dili mo na mabawi. Mao nang ginatawag nga experiential approach. By experience, di gina pwede may tabo nga kabalik ka. By experience kay bawi mo imong faith, di mo na siya mabawi. Mao nang one save, always save. Kay makita gyapon nato na sa sunod na pun nga approach ang ginatawag nga Greek tense approach, kay aorist tense na siya. Ang word din nga if may posibilidad, no,
This is the first class condition and means if and it is true. Ngano nga it is true? Kay kana siya naa sa indicative mood. Indicative mood. Daw nakita natong gayon na sa interlinear, indicative mood. Kana siya. Kaniyo, indicative mood. Okay. Kana siya. Mao to siya nag-iskot siya nga it is true. Within na mahitabo sa mga magtotoo. Kag active voice kay kita nga mga magtotoo ang nag-act sina sa ginatawag nga unfaithfulness. At present tense, always in present tense. Nagakitabo na usahay. May possibility. So mo na siya nga nag-iskot siya nga it is true. Tinuod na tungod sa indicative mood. Okay. An if. Kaysa Greek manggod, naay apat ka presentation ng if. If and it is true. Okay. Mo nang first class, mo nang natawag nga first class condition. Kay ang second class condition is it is false. If and it is false. Okay. Ang third class condition kanilang bawi on tadre. Ang third class condition maybe it is true and maybe it is false. Amo nang kasagaran natong ginagamit nga mga Pinoy. Ay abi ko tinuod, hindi gali. Ay abi ko hindi tinuod gali. Maybe siguro tinuod, siguro hindi na. Amo na. Pero ang fourth class condition nga kaisa lang nagigamit sa Bible nga nga abi ko tinuod pero hindi gali. Mao na ang fourth class condition. Mao na nga kani siya sa Timothy, kana siya is first class condition kay tinuod. Kay damo nagakahitabo sa mga magtotoo, matuod siya tungod kay ang iban nga mga magtotoo ginabawi nila ilang pagtuo nga pwedeng sa pagtalikod sa ilang gintuan or tungod kay yara sila sa pagpakasala. Mao na nga ginadisiplina sila sang Dios. So, mao na experiential approach mga nagakahitabo. So, kana siya ba nga person pas nang ginambal diri sa letter C. Kana siya ba nga person is saved tungod kay di na siya magtuo kay Jesus Christ? Yes, he is saved. Bisan pa nga mag-disbelieve siya, gibawi niya yung pagtuo. Kay once nga is saved, always saved. Okay, makita nato na sa pagpadayon pag sa ato nga pagtuon. Padayon lang nga pagtuon. Meaning to say nga ang truth nagasim na siya. Ginatawag nga connecting the dots. Nagakonek na siya tanan. Sa tanang mga doctrines, may sa truth walay false. Mao na ang teaching. Walay conflict sa kamaturan sa truth, walay conflict. So si Pablo nag-answer siya ng question nga yet sa verse 13 nga yet he abided faithful ang Diyos. Mao na nga he is always saved. He cannot deny himself. Mao na nga si Pablo nagambal nga we may disbelieve after believing that God will continue to be faithful. Ang Diyos sa gyapon nagapadayon nga siya matutom nga ikaw iyang luwason pirmi. Much more than the most nga after nga ikaw iya giluwas, luwason gid ka pirmi. Mo na nga walay makaagaw sa imo sa kamot sa Dios bisan ikaw mismo sa imong kagalingon. Kay kana siya is indefinite pronoun nga bisan sino, bisan ano, bisan mag-disbelieve pa siya, maglumpat man siya sa kamot sa Dios, after believing, God will continue to be faithful. He cannot deny himself. So, ang Diyos di siya makabalik sa iyang pamulong. Kay luwason yung katub-tub sa walay katapusan. So, morning John 3:16 nga nagasiling ang Diyos nga
nga he will give us eternal life. Eternal life last forever. That is eternity. Amo nang eternity. If he gives you eternal life, then he takes it away from us. Then what he gave us in the beginning was not eternal life. Kung kuwaon niya na nga utdon niyang aton nga pagkalinuwas, dili na siya eternal life. Kay ang Dios nagasiling nga tagaan niya kita sa eternal life, kag kana siya is eternal gid nga life. Kay kana siya nga life is the life of God. So mao man ning ginatawag pon nga family approach. Family approach. Kaning Galatians 3:26. For you are the children or sons of God by faith in Christ Jesus. Mo na importante, in Christ Jesus. Because you are in Christ Jesus by faith. Nga ikaw now, you are in Christ Jesus. Ang tanang mga Christians na in Christ Jesus. So ang background ni aning you are the children of God by faith in Christ Jesus. Nga once nga nagtuo ka kay Jesus Christ, kabahin ka na sa pamilya sang Dios. Naa ka na relation sa Dios nga amay mo, sa first person of the Godhead mo na matawag mo siya nga Abba, Father. Remember nga ang Abba is Aramaic word. Ang Greek ana is pater. Meaning to say nga kana sila butsing ganon nga duha is Father. So magatawag ka sa first person of the Godhead nga amay. No, Abba, Father. Pater, Father. O Father. Kay kabahin ka na sa pamilya sa Dios. Amo nang ang imong anak mo gina siya. Bisan pa kambyuhan niya na iyang pangalan, tulig bagbag kayo, no? Unsa man halimbawa nakamarder siya, kambyuhan niya iyang dugo, bisan magkinaon siya, still kabahin siya sa pamilya sang Dios. Subong sa family relationship, bisan unsaon mo na unsa ni perdiray mo ugtas. Pero sa Dios, kabahin siya sa pamilya sa Dios, tob sa walay katapusan. Mao nang ako maghimo sala ang magtotoo. Kinaaman na katong sa 1 Corinthians chapter 3 kag 1 Corinthians chapter 5. Kag daghan pa din na bisan ng mga Nicolaitans nga nagasiling sila nga total luwas na ta, so mga lipay ta si papas kalibutan. Well, ang disiplina sa Dios kung kalos na siya, mao ni siya nga kalos. Okay. Akalos nga kaning kabalan. Okay. Kung kabalan na siya, kinatawag nga reversionistic na siya. Well, ang last nga disiplina sa Dios sa iya is sin unto death. Dili lang miserable, intensified misery, tapos warning. Ang ikapat sina is sin unto death. Papuliong gid siya sa Dios sa langit. Kay ginapakawian niya dire ang Ginoo, ang iyang amay sa ibabaw sa lupa. Papuliong gid siya sa Dios. Mao na ang family approach. Okay. So mao na siyang family approach. So sa let us see daw dire family approach. So makita naton sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15 to 16. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5, kani mga tulibagbag mga Christians. Tapos panitan kita sa Dios nga buhi kita nga mga anak sa Dios sa Hebrews chapter 12 verse 6 to 8. Nga ginatawag nga disiplinahon sa Dios. Kay tungod kay kita anak na sang Dios, panag-iya na kita sa Dios, pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ, kag hindi na mabawi ang imong pagkaanak sa Dios. Kay kabahin kita sa pamilya sa Dios sa pagtuo lang kay Jesus Christ. So the Holy Spirit testify in our human spirit that we are children of God. So pasida lang sa pagtuo kay Jesus Christ. Kay dire lang tanay napod sa pagtuon sini sa ginatawag nga eternal security. Mga more or less 1 hour maulan aton nga mga recording.
So kaysa sunod sa gyapon magapadayon kita sa pagtuon kay sampo ni siya mo no nga ginatawag nga mga approaches sa pagkilala nga ikaw nga anak sa Dios is eternally secured. Once saved, always saved. Ang salvation is by faith alone in Christ alone. Tapos you are eternally secured. Once saved, always saved. Ano na? Luwas ka. Top sa walay katapusan. Kaya lang kung magpatuyang ka sa pagpakasala dili nga hindi sa pagsugid sa imong mga sala, then disiplinahon ka sa Dios dito sa Hebrews chapter 12. No? Mao na nga kung maghimo sang salang isa ka anak sa Dios, dapat isugid niya. 1 John 1:9. If we, ang word dira is we. Diri tanay. Okay. Ang word dira is we. Kanto ta di sa diri lang ta sa King James. Alright. 1 John 1:9. So ang word dira nga 1 John 1:9. If we, meaning to say nga appeal si John nga confirm nga he is saved, anak sa Diyos. If we confess our sins, ang word na nga confess is kani homologio, diri kita magkadto. Ang word na is homologio, kani homologio. Okay. So meaning to say nga to say, to agree, assent, no? Isa na ka simple po nga paghambal sa ginatawag nga homologio is to cite, acknowledge, name it, to confess, to declare, to confess, admit. Mao na. Manang butsi nga nun sang homologio. So isugid mong imong sala kung sa Ilonggo pa ituad mo nang iyang butsi nga nun. Isugid. Dili nga repentance, dili. Kaya ano man, kaya ang tanan nato ng mga sala, past, present, kag future naton nga mga sins, tuan na kan Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So gina-acknowledge naton nga naghimo kita sang sala after salvation, nga ginbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kay ang word diri nga forgive is aphiemi, dili siya karid sumay, which is for salvation. Aphiemi meaning nga forgiveness after salvation, nga forgiveness nga applicable sa Christian life. Kaya remember nga ang 1 John 1:9 is not a license to sin. Kani siya is a license to serve. Dili ka makaserve sa Ginoo kung naa kay sala. Dili. Dapat i-confess gina siya para maka-serve ka, makapangalagad ka sa Diyos. So kana siya is a license to serve. Okay, much more sina kay may pagtulunan kita sina pod sa ginatawag nga forgiveness, doctrine of forgiveness. Sige, sa ato nga pag-close, mag-pray ta, pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo blang Amay, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo samon sa pagtun sa mga pulong. Labas tananggit sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten sa mo as our divine teacher. Kay we are just an instrument sa pag-communicate sa mga pulong. Bisan og giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Salamat kay sa imo ginangaptan ng ginapasalamatan, sa imong grasya, sa imong pamagi, ginapasalamatan sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. Ha? Hapit na unta mahuwa ng isa ka oras. Itugtog. Oo.